Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa gitna ng nakapapasong init. Dagdag sa tala mula Enero na aabot na sa halos 8,000. Unahin natin ang sumiklab sa Taguig dahil umano sa pumutok na bentilador kung saan 15 pamilya ang apektado. Ang isang residente naabo pa ang 300,000 pisong cash na inutang para pambilisanan ng sariling jeepney. At nakatutok si Mark Salazar. Patulong, bumbero please, bumbero! Kani-kanyang karipas ng takbo at salba ng gamit Patulong, ang mga residente ng Zone 3 Barangay Fort Bonifacio, Taguig. Dahil sa pagsiklab ng sunog mag-aalas 11 ng umaga kanina, ang ilang residente nagbayanihan na para apulahin ang apoy habang wala pa ang mga bombero. Makapal yung usok. Tapos pumasok ko sa loob, yun yan. Iba na talaga yung apoy niya. Makapal na talaga. Declare na talaga sunog. Kaya sisigaw ako dyan papasok sa skinita namin na sunog po talaga. Ayun po, naglabasan po agad sila. Tapos yun, ginilabas na yung mga bata. Inuna po namin lahat sinape yung mga bata. Asan na yung bumbero? Mabilis na kumalat ang apoy na iniakyat sa ikatlong alarma. Wala po. Kahit damit po, wala nakuha. Dagdag problema pa ang masisikip na eskinita. Unang-una, yung kalsada, papasok is narrow. Lalo na nakakasalubong natin yung mga occupant o mga bahay na may mga daladalang mga gamit. Pangalawa, yung supply ng tubig. Alam naman natin na may mga water interruption na sa iba-ibang bahagi ng Taguig. Kapos tayo sa supply, kaya itinaas po natin agad yan sa ikatlong alarma para makahingi ng tulong sa ibang mga city na mag-responde dito sa insidente po natin. 12:54 ng tanghali, idiniklara ang fire out. Nagsimula yung sunog daw sa allegedly sa electric fan, kung saan narinig daw ni Lando Gasingan na may pumutok bigla. Tapos maya-maya, nakita na daw niya po na may apoy na. At saka noon na, nagsisigaw na sila na may sunog na pong nangyayari doon sa bahay nila. 15 pamilya o 60 individual ang apektado ng sunog. Kabilang dyan si Joseph na nasunugan ng pera. Ito na lang kasi ang natira sa 300,000 pesos niya na inutang sa kamag-anak para ipambili ng sariling jeep. Namamasada raw siya nang mangyari ang sunog at naiwan lang sa bahay ang mag-iinan niya. Hindi na po nakuha ng kasawa ko kasi mas inuna niya itong bunso ko. Kasi ito po tulog, tapos yung hinigaan niyang po, umaapoy na. Hinila lang po yan kasi buntis po yung kasawa ko, hindi siya kayang buhatin. Hinila po, tas hinulog siya sa hagdan para makaligtas lang siya. Yung asawa ko hindi na makakbang, nagpadulas na lang po siya sa hagdan. Masaya si Joseph na ligtas ang kanyang mag-iina kahit walang naisalbang gamit. Pero namumroblema kung paano niya raw babayaran ang 300,000 na inutang niya. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras. Mananatiling kalihim ng Education Department si Vice President Sara Duterte ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila yan ng gusot sa pagitan ng Vice at ni First Lady Lisa Araneta Marcos na dinipensahan din ng Pangulo. At nakatutok si Ivan Mayrina. A former president ko. Ang mga sentimiento ni First Lady Liza Marcos laban kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Nasundan ng mga panawagang magbitiw na siya sa cabinet o palitan sa DepEd. Pero sabi ng Pangulo, mananatiling Education Secretary ang Vice. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Pakiramdam ng Pangulo'y swerte siya sa pagkakaroon ng anyay protective na asawa. Bagay na maintindihan anya ng Vice. She understands, as I said, as a wife herself,
she understands the sentiments of the First Lady. Ang First Lady, hindi sanay sa politika yan eh. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at maiinit at baanghang sa salita. Tiwala ang Pangulo na mapaplansya pa ang gusto ng dalawa sa kabila ng pagsabi ng First Lady na puwera na lang kung mag-sorry ay bad shot na talaga si VP Sara sa kanya. Mag-uusap kami ni VP Sara tungkol dyan para huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro plansyahin lahat itong naging issue. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sasagutin ng operator ng parking lot sa NAIA ang danyos sa 19 na sasakyang natupok sa sunog. Patuloy rin ang investigasyon sa mitya ng apoy. Nakatutok si Joseph Morong. Matapos tupukin ng apoy kahapon sa outdoor pay parking ng NAIA Terminal 3. So 10 minutes ago, isa lang po yung nasusunog na sasakyan. Ngayon, damay na rin po lahat ng mga nandito na sasakyan. Halos di na makilala ang 19 na nasunog na sasakyan. Karamihan wala nang natira kundi kaha. Iilan na may plate number pa para matrace. Ayon sa Bureau of Fire Protection Pasay, iniimbestigahan pa rin ang pinagmulan ng sunog. Alas 11 ng tanghali at ramdam na ramdam mo yung init ng tirik na araw dito sa parking. Ilan nga doon sa mga tinitingnan anggulo kung ba't nasunog yung 19 na mga sasakyan dito sa parking ay yung grass fire dahil sa kapal ng tuyong-tuyong damo. Sa ngayon ay tinatabas na ang mga damo. Declared po siya na grass fire po. Declared. Pero yung regarding nga po sa cause and origin of fire, under investigation pa rin po siya. Right now po sinusubukan po namin kunin yung CCTV footage po sa area, yung witness na invited, yung security guard po nung parking area. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, sinubukan pang apulahin ng mga personnel ng operator ng parking ang isang SUV na nagliyab. They responded, they tried to use fire extinguishers. In fact, nakaubos po sila ng 4 na fire extinguishers. Kaya lang po, when we arrived at the site yesterday, napansin po ng ating general manager na si Eric Ines, talaga pong maraming tuyong-tuyong damo. Bukod dyan, iniimbestigahan pa rin ng BFP Pasay ang posibilidad na sigarilyo ang mitya ng sunog. May ibang anggulo ring tinitingnan ng Department of Transportation. Meron daw pumutok na power bank, no? Dahil sa init siguro, that's one possibility, no? Nakipag-ugnayan na rin sa DOTR ang parking operator na Philippine Skylanders International o PSI. We already received a letter from the car park operator, no, informing us that they are willing to absorb or pay for the damages. No? Naabutan namin sa lugar ang taga-PSI pero ipagpapaalam daw muna sa management ang aming kagustuhang makuha ang kanilang panig. Pinuntahan din namin ang kanilang opisina sa airport. Sa sulat ng PSI kay MIA General Manager Eric Ines, nangako ito na makikipagtulungan sa investigasyong ginagawa ng BFP. Sasagutin daw nila ang lahat ng damages ng mga may-ari ng mga sasakyang nasunog, bagaman hindi raw ito katumbas ng pag-amin ng pagkakamali nila o kapabayaan. Ipinag-utos naman ng MIA na huwag munang gamitin ang parking facility hanggat hindi natatanggal ang lahat ng damo at natatabunan ng mga graba at bato. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dagsa ang mga nagpapabakuna kontra rabies sa San Lazaro Hospital. Marami kasing pinalipat na pasyente roon para libre. Lalo't gipit ang supply ng bakuna sa maraming lokal na pamahalaan. Nakatutok si Maki Pulido. Siksikan sa outpatient department ng San Lazaro Hospital. Tinitiis ng mga pasyente ang tindi ng init habang pumipila para maturukan ng anti-rabies vaccine. Ang iba nakaupo na sa bangketa sa labas. Ganito man ang sitwasyon, walang reklamo si Gina na sinamahang magpaturok ang anak na nakagat ng aso. Dito raw siya pinapunta dahil walang anti-rabies vaccine sa health center o public hospital sa kanilang lugar. Nagpunta po kami sa ospital namin. Nirekomenda talaga ang San Lazaro sa amin. Nagkakaubusan po ng gamot sa amin.
Wala po daw ngayon ang vaccine sa amin ng anti-rabies. Ganito rin ang sitwasyon sa lugar ni Shaira. Malaking gastos daw kung sa pribadong klinik, kaya para libre, nagpunta sila ng San Lazaro. Hirap ng buhay ngayon. Kaya mas mabuti na lang na magpa-tis-tis na lang dito sa Manila. Ang San Lazaro Hospital, inaayos na raw ang isang lugar sa loob ng ospital kung saan ililipat ang mga pasyenteng nakagat ng aso at pusa para raw di nakababad sa init ang mga ito habang naghihintay. Nakikiusap din sila sa mga pasyente na sundin ang schedule na ibinigay sa kanila para hindi maghintay ng matagal at para di rin makaabala sa iba. Ayon sa tagapagsalita ng lungsod ng Maynila, hindi tumitigil ang kanilang anti-rabies vaccination para sa mga aso at pusa. Kung may pagkukulang man daw sa bakuna, handa silang punan nito. Tinutugunan din nila ang budget requirements ng ibang departamento. Paliwanag naman ng opisyal ng isang City Health Department na ayaw magpakilala, gipit ang supply ng anti-rabies vaccine ng maraming lokal na pamahalaan ngayon. Habang walang supply, nire-refer ang mga pasyente sa San Lazaro para libre. Hindi na raw kasi sila sinusuplayan ng Department of Health tulad ng dati dahil full implementation na ang Mandanas ruling, kung saan dapat sagutin na ng mga lokal na pamahalaan ang maraming serbisyo tulad ng anti-rabies vaccine. Pero dahil daw nagkakagipitan pa sa procurement o pagbili ng mga anti-rabies vaccine na kailangan ang idaan ng lokal na pamahalaan sa public bidding, naantala ang pagdating ng supply. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pumalo pa sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na damang init na naitala sa bansa ngayong araw, kaya may mga face-to-face classes na suspendido hanggang bukas. Pati mga hayop apektado tulad ng isang asong nalapnos ang talampakan. At nakatutok si Oscar Oida. Dahil iika-ika ng matsyempuan sa Fairview, Quezon City, inakalaro ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS na nasagasaan ang asong ito. Pero nang suriin. Nung pag-ikot, to check kung ano yung injury niya, kung may pilay, kasi nung hinawakan, doon namin nakita nung dinidilaan niya na lapnos yung balat niya sa paws niya. Sa ngayon ay naghihilom na ang lapnos at mas maayos na ang kondisyon ng asong tinawag nilang Benji. Ang iniisip ng vet namin is na nadarang talaga sa napakainit na semento o baka may nakababad na yero. Delikado rin sa buong katawan ng matinding init ng panahon. Wala silang capability sa body nila na magpawis, hindi katulad natin. Mas madali silang mag-suffer from heat stroke. Plus yung body temperature nila is usually warmer than sa mga tao. If it's too hot for us, it's also too hot for our pet. Kaya may mga nagbawas ng outdoor activity para sa mga alaga. Kasi pag naglaro po sila, syempre madali silang hingalin. O ginagastusan ang pang-aircon sa alaga. Paparamdam talaga nila sa'yo na sobrang naiinitan sila. Talagang lalapitan ka nila na sila, nagpapanting. Pero kahit naman sa mga tao, sobrang init. Pinakamainit sa buong bansa ngayong araw, ang 48 degrees Celsius na naitala sa Apari, Cagayan. Pinakamainit sa Metro Manila, ang 45 degrees Celsius sa Pasay. Kaya suspended ang maraming face-to-face classes kanina. Sa Pasay nga, walang face-to-face classes hanggang bukas. Habang sa Maynila, suspended ang face-to-face classes para bukas. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Nagbakal sa palengke kahit hindi naman tumataas ang farm gate price? Idinulog yan sa kamera ng ilang producer, lalo't hindi raw sila ang nakikinabang diyan. Nakatutok si Bernadette Reyes. 95 pesos kada kilo ang average farm gate price ng manok. Pero pagdating sa palengke, umaabot ito sa doble o hanggang 190 pesos kada kilo ng karne. Hindi talaga yan basta-basta bumababa. Kahit 100% na kuminsan ng difference between farm gate and retail, hindi siya gumagalaw. Yun ang kailangan pagtulungan ng pamahalaan. Ilan lang yan sa mga produktong nagmamahal sa palengke kahit hindi tumataas ang farm gate price sa nakalipas na 3 hanggang 5 buwan ayon sa mga producers na kinausap ng kamera. Dagdag pa ng ubra, sapat daw mga batas ngayon para sa mga producers at mga consumers. Yun nga lang madalas, hindi raw na ipapatupad ang mga ito, kaya naman humihiling sila ng tulong mula sa Kongreso. Baka kailangang makatulong natin ng Congress sa kanyang oversight functions
para masilip yung may disconnect talaga sa farm gate and retail price. Re-reviewin daw ng Kamara ang mga batas na makakaapekto sa mga producers, manufacturers at mga traders at makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Kung ano yung mga batas that is working or needs to be amended or even repealed, if anything has to be introduced as a new law to be more updated, we shall do so. Bukas naman ang Department of Agriculture sa plano ng Kongreso. Pag-aaralan din ito ang planong magkaroon ng 10-day buffer stock sa mga produktong agrikultura. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Ngayong end of April na ang surgery ni Pambansang Ginoo David Licauco para sa kanyang kondisyon na sleep apnea. At gaya ng fans at lahat ng nagmamahal kay David, hoping and praying si Barbie Fortesa sa success ng operation at swift recovery ni David. Makichika kay Lars Santiago. Mahigit 1 linggo nang nakabalik si Barbie sa bansa mula sa Canada. Pero hanggang ngayon, hindi raw niya makalimutan ang sobrang na-enjoy niya roon. Pagkain, seafood, ganon, chicken wings, yes! Kain talaga. Nagkasundo kami, hindi po gusto po namin yung mga hole-in-the-wall na restaurants, coffee shops. Nagkasama rin sina Barbie at David Licauco sa pagpipicture at sumakay pa raw sila ng bus. Tinutulungan ako ni David na bitbitin yung maleta, ganyan. Pero hindi kasi makapag-stay masyado sa snow si David kasi wala siyang thermal sa loob. Oo, tas lumubog pa siya sa snow. So, kasi may part doon na puro snow. Tapos pag-apak niyang ganun, lumubog siya. Sa Canada pa lang, naikwento na raw sa kanya ni David na sasailalim siya sa medical procedure para sa kanyang sleep apnea. Siyempre, I'm hoping na magiging maganda yung resulta, hindi ba? And it will be for his improvement para hindi na rin siya gaanong ma-challenge when it comes to working late or having to wake up early. Looking forward na nga si David sa procedure. So I just can't wait for that day na mas maging okay ako dahil it's affecting my daily life, my mental health. So I just want to do it. I just want that to be over para to live my best life. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman daw ang taping ni na Barbie, David, Sanya Lopez at Alden Richards sa Pulang Araw. Nakuna na raw ang introduction to war, kaya mas mahirap na ang mga eksena. I'm always very excited to work with a lot of good actors. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Umakyat na sa mahigit 100 ang Chinese militia vessels na na-monitor sa West Philippine Sea kung kailan pa naman ginaganap ang balikatan exercises. Nakatutok si Ian Cruz. Sa pasimula ng balikatan exercise kahapon, na-monitor daw ng Philippine Navy na umaabot sa 110 Chinese militia vessels ang nasa West Philippine Sea. Mahigit doble ang bilang kumpara sa bilang na 50 noon lang nakaraang linggo. At malayo rin daw sa average na bilang nito sa nagdaang mga buwan. We have been monitoring their presence for the past 2 months since I became this PN spokesman for West Philippine Sea. And like what I said, is a fairly constant number. From a low of 33 to a high of 69 on a weekly basis. This upsurge is out of the normal. Iba pa sa mga militia vessels ang 11 barko ng China Coast Guard at 3 barko ng People's Liberation Army Navy. Sa nagdaang mga rotation and resupply mission sa West Philippine Sea, magkatulong ang mga militia vessel at China Coast Guard sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas na patungo ng Ayungin Shoal. Bagamat hindi raw naaalarma, ayaw nang isipin ng Philippine Navy na ang pagdami ng Chinese vessels ay dahil sa ginaganap na balikatan exercise. Kung saan isa sa inaabangan ang group sail o sabayang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at France. Bago nagsimula ang balikatan, may ilang maritime vessels pangaraw na namataan malapit sa mainland Palawan. Westcom and Naval Forces West were monitoring them, and Westcom dispatched a Coast Guard vessel to intercept them. However, when the Coast Guard vessel got to their track, both ships were gone.
Samantala, binatikos ang isang Chinese newspaper ang planong pagpapalubog ng barko bilang bahagi ng pagsasanay sa balikatan exercise sa Maylawag, Ilocos Norte. Ito ang hindi na aktibong barko ng Philippine Navy na BRT Lake Caliraya. Ang aligasyon ng pahayagan, ang barko daw ay Chinese-made. It's just coincidental. It's not complicated, it's coincidental. We have to check. If ever it is, it's no pun intended, no meaning to that. It's just coincidental, if ever it is. The vessel has been used in the Philippines for a long time. So any attachment, if ever there is any, doesn't matter at all. It's an old Navy vessel which we decommissioned. And just like in any sinking exercise around the world, they use old vessels as the target of the exercise. And the same thing we are doing with Lake Caliraya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Personal na humarap at nagpaabot ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pinaka-apektado ng El Nino sa Occidental Mindoro. Bukod sa pagtugon sa lumalaking pinsala sa agrikultura, pinatututukan din ng Pangulo ang problema sa kuryente roon. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ito ang bagong mukha ng kalamidad na tumatambad sa maraming lalawigan sa bansa ngayon. Hindi mga pagbaha o pagguho, kundi mga bitak-bitak na lupa. Ganyan ang problema ngayon ng Occidental Mindoro, na isang buwan nang nasa ilalim ng state of calamity. Bakas ang tama ng El Nino sa Barangay Central, San Jose, Occidental Mindoro na pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero maliit na bahagi lamang ito nang umaabot na sa 10,000 hektaryang napinsala. Sa pagtaya ng pamahalang panlalawigan, umaabot na sa 900 milyon pesos ang pinsala sa agrikultura na pangunahin pa ng mga ikinabubuhay ng marami sa kanila. Occidental Mindoro is one of the top producers of onion and palay, resulting to the damage of almost 300 million pesos in onions alone. For palay, the damage due to drought is estimated to more than 5%. Kami po ay isang agricultural province. Kapag dapa ang magsasaka, dapa po ang aming ekonomiya. May dala namang tulong ang Pangulo, kasamang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, cash assistance mula sa DSWD, DOLE at TESDA. Ang Department of Agriculture nagdala rin ng mga pump at makina para sa irigasyon at mga traktora. Meron din mga bangka para sa mga mangisda at mga freezer para imbaka ng mga huli nila. Sa ngayon, umabot na raw sa mahigit 1 bilyong piso ang kabuuang pondong inilabas nila para sa pagtugon sa epekto ng El Nino. We need to conduct further assessment of the situation dahil nasa height pa tayo ng El Nino. We're hoping that by mid to end of May, may umulan na. We are now crafting a rehabilitation and recovery plan to be financed under the Quick Response Fund. Bukod sa matinding El Nino, mataas na presyo ng kuryente rin ang iniinda ng mas nakararaming taga-Occidental Mindoro. Pumapalo kasi sa mahigit 20 pesos per kilowatt-hour ang singil, doble sa halos 11 pesos per kilowatt-hour na singil sa Meralco. Agarang solusyon ng Pangulo riyan, solar energy. Ang Department of Agriculture sisimulan na rin daw ang paggamit ng solar energy para sa cold storage facilities at irigasyon sa lalawigan sa susunod na taon. Pero nais din ng Pangulo na i-connect ang Mindoro provinces sa grid. Ang long-term solution is yung submarine cable para makabit na sa grid. Dahil yun ang problema dito, hindi pa nakakabit sa grid. So naglalagay na tayo ng submarine cable para dito specifically for Mindoro para yung mga ibang lugar naman na sobrang kanilang meron silang excess capacity na tinatawag. Hindi nagagamit, sayang. So yun ang pwede natin paglipat-lipat kung saan ang pangangailangan. Mula sa San Jose, Occidental Mindoro, para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Puntahan naman natin ang sunog sa Parola Compound sa Maynila. Sa parehong barangay kung saan din nagkasunog noong isang linggo. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Mariz Ubali. Mariz. Emil, isang linggo lang matapos magkasunog din dito ay hindi bababa sa 30 bahay ang tinupok ng panibago na namang sunog dito pa rin sa Parola Compound sa Binondo sa Maynila na umabot hanggang ikatlong alarma kaninang tanghali.
Sakaling tapat ng baluti ng makapal na usok ang mga bahay sa Barangay 275, Zone 25, Parola Compound sa Binondo. Mabilis kumalat ang sunog na gumapang pa sa mga wiring. Agad nagpuulasan ng mga residente. Bitbit ang kanilang kaanak na may kapansanan at mga paslit. Ang ilan may naisalba pang gamit, habang ang iba sinagip ang alagang hayop. Pero may mga residente ring walang nadalang kahit ano. Natutulog po kami nung nahusok. Malakas na po yung usok nung nagsilabasan kami. Kinabahan na kahit anong habol ko, wala na talaga kasi sabi ng anak ko, wala na tayong bahay. Wala na tayong uuwian, sabi niya. Ikalawang sunog na ito sa barangay kasunod na sumiklab nung 1 linggo. Kaya si JR na nasunugan na noon, natakot para sa kanyang tricycle na nakaparada sa tabi ng sunog kanina. Baka masunog po yung kabuhayan ko, ma'am. Kaya po, linigtas ko po yung 3 tricycles. Yung paa ko po, napaltusan, 6, 3. Kahit masakit, tinis ko po para makatulong ako sa hose ng mga bumbero para makapula yung sunog. Aabot sa 100 truck ng bumbero ang rumisponde sa sunog na umakyat sa ikatlong alarma. Mostly light materials, pero naagapan po siyang di agad lumaki. 1:32 ng hapon na ideklarang fire out ang sunog dito sa Parola Compound, Binondo. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin sa pagsuyod sa lugar ang mga bombero para masigurong wala nang sisiklab muli sa nasunog na bahagi ng mga bahay rito. Sa paunang investigasyon, 4 ang nasugatan pero walang naiulat na nasawi sa sunog. 60 pamilyang apektado. Aabot naman sa 30 bahay ang natupok ng apoy at aabot sa 70,000 pesos ang halaga ng pinsala. Patuloy pa rin sa pag-iimbestiga ang arson investigator sa pinagmula ng sunog at sanhi nito. Emil, bagamat marami yung mga nasunugan, ilan lamang yung nag-evacuate, no? At karamihan sa mga nasunugang ito ay dito na rin daw magpapalipas ng gabi sa kanilang mga natupok na tahanan. Nakikiusap sila ng donasyon, ng tulong, partikular yung mga materyales sa pagkukumpuni ng kanilang mga nasunog na bahay, gaya ng mga kahoy at yero. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Maynila. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Mariz Umali. Isa pang pangmalakas ang Hollywood chikahan ang hatid natin tonight. Sunod kasing nakapanayam ng GMA Integrated News sina The Fall Guy star, Hannah Waddingham at Winston Duke na di lang hanga sa ganda ng bansa, kundi pati na rin sa galing ng mga Pinoy sa biritan. Yan ang ichichika ni Lin Ching. Hi. Hi. Have you been to? I was just in the Philippines last year. Yan ang unang sinabi sa akin na aktor na si Winston Duke nang makausap ko siya para sa pelikulang The Fall Guy sa Los Angeles, California. So I spent some time in Manila, in Boracay, in Siargao as well. Yeah, so it was great. It was great. I learned all about the Kili Kili power. Yeah. Oh, hello there. Kili Kili power. Tungkol sa isang stuntman ang pelikula na ginagampanan ng bida nitong si Ryan Gosling. Ayon kay Winston, bago pa man magkakilala, tagahanga na siya ni Ryan. I mean, there was an obvious bromance in this movie, and the bromance was there way before we even met. So I've been a very big fan of Ryan for years. When I got the chance to work with him, I jumped at the opportunity. And then on the first day we met, it was just, kismet. So we started playing around. We started developing a lot of those shorthand things, the handshakes, and just to develop the relationship that you saw on screen. So it was a lot of playful banter. Ryan and I had more kismet. I mean, they had a bit of kismet, but we had more kismet. I like. Si Hannah Waddingham, isang multi-awarded actress bukod sa isang True Blue Broadway at West End star. Kaya sa usapang kantahan may kasamang asaran. There's a great karaoke scene in the film, so I want to know, first of all, what are your go-to karaoke songs? I avoid it like the plague. No, with your beautiful voice, I would think that you'd be karaoke. No, but everywhere. when you are a professional singer, you feel like a bit of a ham. Ham, the Philippines. Yes, so 220 million people heard you say ham. Filipinos, Hannah, they love beautiful voices, so we appreciate. They're the best singers on the planet. I would rather. They're the kings and queens of They are. karaoke. Anila, walang karaoke bonding, pero merong. Hannah and I had tequila nights. We had fun times. Oh, now I'm looking around for tequila. Anybody?
At tulad ng mga anak ng lead star na si Emily Blunt, ang anak ni Hannah, si Ryan Gosling na rin ang bukang bibig. Please can I meet Ryan Gosling is just the only thing that's come out of her face recently, if I'm honest. May sneak previews ang The Fall Guys sa April 26 at 27 at palabas na ito nationwide sa May 1. Lynching updated sa Showbiz Happenings. Patay ang 10 sakay ng 2 Navy helicopter na nagkatamaan habang nasa ere sa Malaysia. Nagkatamaan ang rotor ng mga ito habang nasa ere kaya bumagsak sa lupa. Nangyari yan sa gitna ng pagsasanay ng nasa 7 helicopter para sa isang naval parade sa Sabado. Walang nakaligtas sa lahat ng sakay ng 2 helicopter na dinala sa Lumut Naval Base Military Hospital para sa kanilang pagkakakilanlan. Patuloy ang investigasyon sa posibleng sanhi ng aksidente. Bawal na sa mga pulis ang mga may tatong kita kapag naka-uniforme. At bawal na rin silang magdagdag ng tattoo. At kung papasok pa lang sa pulisya, bawal yan kahit nakatago. Ang iba pang detalye sa pagtutok ni June Veneracion. Sa ilalim ng police uniform ni JP, di niya tunay na pangalan. Nakatago ang malaking tattoo sa kanang braso. Mula nang ipagawa noong 2013, sinisiguro raw niyang hindi ito kita kapag naka-uniforme. Aminin naman natin na hindi. Sa Pilipinas kasi hindi naman talaga totally tanggap na naka-uniform personnel na may tattoo. Iba yung tingin nila Pero kailangan nang ideklara ng mga pulis kung may tattoo sila sa pamamagitan ng affidavit. Batay sa PNP Memorandum Circular 2024-023 na inaprubahan nitong March 19. Dapat itong ipabura kung kita ito pag naka-uniforme o kung nagpapakita ng kalaswaan, racism, extremism at iba pang illegal na aktibidad. Bawal na rin dagdagan ang mga idineklarang tattoo kahit pa matatakpan ng uniforme. Ang exempted lang ay mga aesthetic tattoo gaya ng sa kilay, labi at eyeliner. Maharap sa investigasyon ang mga hindi susunod. Remember, nung pumasok ka sa PNP, expected na sumunod ka po sa policy at rules ng regulation ng isang organization po. If you cannot follow regulation, then maluwag po ang pinto ng PNP para po kayo ay mag-resign. Kung ikaw ay may tattoo at gusto mo pumasok sa Philippine National Police, bibigyan ka ng 3 buwan para ito ipabura. Pero hindi lang basta burado. Kailangan hindi raw mag-iwan ng marka. It's not a curtailment of their rights. Pagka ikaw po ay pumasok sa PNP, there are certain rules and traditions and policy that you have to follow. 6,000 piso ang ginastos si JP para sa kanyang tattoo. Buti na lang at hindi ito sakop ng dapat ipabura dahil 30,000 piso raw ang gastos base sa kanyang pagtatanong. Kung magkaroon po ulit ng memorandum na talagang kailangan na ipabura lahat, kahit yung divisible, papabura ko po talaga kasi kailangan natin sumunod. Iginagalang naman ng Civil Service Commission ang paghihigpit ng PNP. So we cannot say we are not for it and neither can we say we are for it. But ang sa atin is the agencies are allowed to come up with the respective reasonable rules and regulations. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Sinita ng MMDA ang isang illegal umanong tricycle terminal at talyer na may bahaging umaabot sa bangketa. Pati mga kliyente ng talyer, tiniketan. At nakatutok si John Consulta. Nakasampa doon sa sidewalk. Nakasampa doon sa sidewalk. Pakicheck nyo nga yan, ma-permit yan. Walang sinayang na sandali ang MMDA pagdating sa bahaging ito ng Makati. Agad binakuran ang umano'y illegal na terminal sa kanto ng JP Rizal at Jubel Rojas, katuwang ang LTO Makati at Makati Police. Nangatwiran pang ilang tricycle driver, pero di tinanggap ang ipinapakita nilang papel. Dito nagbibigay ng terminal permit. This is just a list of recognized areas lang. Yes sir. So parang lumalabas waiting area po. Hindi po terminal. Isa-isang tinikitan ang mga inabutang driver. Ang mga nakapilang tricycle naman na walang driver, ikinarga sa mga truck. Sinita rin ang isang talyer. Pinagbabaklas ang bubong nitong sumakop sa bangketa at tinikitan ang mga nagpapaayos sa motorsiklo. Kahit na maglakad ang tao dyan, madidisgrasya because of the grease.
Delikado, sir, no? Yes, madulas yan. Saka the fact mo, PWD wrap, bawal yan. Ang ilan naman sa mga residente, nag-self-demolish na lang. Yung mga bubong po nakalagpas na ganyan dito sa bangketa, matagal na po ba ito mga to? Hindi, no, mga isang taon na siguro. Isang taon na? Oo. Kasi sabi po ng MBA, bawal po talaga eh. Oo, sige, hindi naman kami mag-react dyan. Kasi kung bawal, di bawal. Ilang metro lang mula riyan ang magkakatabing junk shop naman si Zobel Rojas. Nag-unahan ang mga tauhan ng junk shop at MMDA para mahakot ang mga nakakalat na kalakal sa bangketa na umabot na sa kalsada. Ang bangketa, uulitin ko, hindi naman po pwede maging extension of a terminal, a parking, or even extension of any house or even a business establishment because the sidewalk is beyond the commerce of men po. Hindi naman natin pinagbabawalan na magnegosyo ang ating mga kababayan, but we have to always keep in mind to put it in proper place and not to hamper any public convenience po. Kapansing-pansing lumuwag ang Zobel Rojas Street nang maalis ang mga gamit ng mga junk shop. Pero nang aming ikutan ang naunang target ng clearing operation, balik na naman ang mga tricycle sa umunoy illegal terminal. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sa mga matagal nang naghihintay na umulan para mabawasan kahit papano ang nakakapasong init, mukhang mangyayari po yan bukas sa ilang bahagi ng bansa. May umiiral kasing Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa may bandang Mindanao. Ang ITCZ ay binubuo ng makakapal na ulap dahil sa pagsasalubong ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Magdadala yan ng maulang panahon sa mga apektadong lugar. Pero tuloy-tuloy rin naman ang pag-iral ng easterlies na dahilan pa rin ng napakainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. 48 degrees Celsius sa Apari, Cagayan kanina, kagaya ng naitala rin noong Holy Week sa Rojas Capiz. Pinakamataas na sa ngayon mula nang magsimula ang tag-init season noong Marso. Matinding alinsangan din ang naramdaman kanina sa Dagupan, Pangasinan at Sangli Point, Cavite na umabot sa 47 degrees Celsius. 46 degrees Celsius naman sa San Jose, Occidental Mindoro, Pili, Camarines Sur at Giwan, Eastern Samar. Bukod sa Pasay City, nag-45 degrees Celsius din sa Subic Bay, Masbate at Tacloban. Para bukas, pinakamataas ang 46 degrees Celsius na posibleng maranasan sa Pili, Camarines Sur. 45 degrees Celsius sa Apari, Cagayan, Dagupan, Pangasinan at ilang bahagi ng Mimaropa. At 44 degrees Celsius sa Pasay City, Tuguegarao City at Giwan, Eastern Samar. Bukod sa matinding init, paghandaan din ang pag-ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, halos buong Luzon at Mindanao ang posibleng ulanin bukas, lalo na po sa hapon. May malalakas na ulan sa Northern at Central Luzon, Barm, Soc-Sargen at Davao Region. Maging alerto dahil posible ang pagbaha o landslide. Dito sa Metro Manila, may tsansa rin ng localized thunderstorms bandang hapon o gabi. Liksi at tatag ng katawan at di matatawarang determinasyon. Ilan lang yan sa mga puhunan sa tagumpay ng world's number 2 pole vaulter at Olympian na si Ernest John E.J. Obiena. Katunayan, mahigit 3 buwan bago ang 2024 Paris Olympics ay sasali pa siya sa 7 build-up competition para mahasa pa ang sarili. Tuloy din ang pagkasanay niya sa California sa Amerika. Getting to know which poles I'm going to be using, get to know how I react in certain things, adjust to the certain things, compete with these guys, and test the waters pretty much. Bago nito ay nakadalawang ginto na siya sa magkakahiwalay na kompetisyon nitong Pebrero at pang-siyam sa 2024 World Athletics Indoor Championship sa Scotland nitong Marso. I didn't expect to perform that poorly, but at the same time, I think going in, I also didn't expect myself to perform as well. I had a very long season last year. I wanted to take part. I want to show up. I want to take this opportunity and try, to experience the World Indoor Championship. Ang target ni EJ sa Paris Olympics, matupad ang naunsyaming misyon noong 2020 Tokyo Olympics na makapag-uwi ng medalya. I can't promise to win
all I can promise is I'm going to do my best and I'm going to give it everything I've got. Wala rin daw magbabago sa paraan ng kanyang paglalaro kahit pa posibleng makaharap muli ang world's #1 pole vaulter na si Armand Duplantis. I trust everybody's well prepared, but at the same time I trust in my abilities to perform under pressure and perform at my best, and I've done my own bidding as well. So I'm banking on that and I'm stepping on that field to fight for that win. At bagamat may anunsyo ng halos 3 milyong pisong katumbas na halaga para sa makaka-Olympic gold sa mga track and field gaya ng pole vault, bukod pa sa prize money, lupa at medalya. Sabi ni EJ, ang magbigay karangalan sa Pilipinas sa Olympics ang talagang gusto niya. Being honest, it doesn't make me feel different. I really just want that medal. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Magaling na matapos ma-ospital si Julian San Jose dahil sa severe stomach pain at migraine attack. Thankful din siya sa pagiging understanding ni Regine Velasquez nang hindi siya makapag-perform sa concert nito dahil sa sakit. Makichika kay Aubrey Carampel. Up and about na si Asia's Limitless star Julian San Jose matapos ma-ospital noong Biyernes. Nakaramdam daw si Julie ng severe stomach pain at migraine attack, dahilan para hindi siya matuloy na mag-perform sa concert ni Asia songbird Regine Velasquez. Nakapag-rehearse na raw si Julian the day before the concert at looking forward na sana sa kanilang production number together ng kanyang ate Reg. Pero nangyari ang hindi inaasahan. Pagising ko, bigla na lang ako nagsusuka. It went on for hours eh. Tapos sabi ko, ayoko muna dalhin yung sarili ko sa ospital kasi baka mamaya mawawala naman or whatsoever ganyan. Pero like talaga nung dire-diretso na, hindi na talaga tumigil. Nagpa-hospital ako kasi tatakot din ako. Tsaka yung family ko natakot din sila. Even Ray was there, pinuntahan din niya ako sa ospital. Nanghihinayang man sa hindi natuloy na guesting, nagpasalamat si Julie kay Regine sa pag-intindi sa kanyang sitwasyon. Siyempre nakaka-feel bad pa din kasi talagang looking forward ako na makasama ulit si ate sa stage. Pagkatapos sumailalim sa ilang tests, ay na-discharge rin naman agad si Julie at may clearance na rin na magbalik trabaho. Samantala, very memorable and one for the books daw ang Sparkle Goes to Canada tour experience ni Julie. Kasama sina Raver Cruz, Barbie Forteza, David Licauco, Ruru Madrid, Bianca Umali at Bubay. Nag-extend sila ni Raver para makapamasyal. Nakapanood din daw sila ng NBA game at nasaksihan din ang solar eclipse doon. Plano raw ng Sparkle na dalhin ang show sa Amerika at sa iba pang bansa sa Asia. It is a very good experience kasi nagkaroon kami ng chance to be with our global Pinoys and Kapuso abroad. Napakasaya, napaka-fun, very entertaining, and sobrang mainit yung pagtanggap sa amin ng mga global Pinoys. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Ia Adaliano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Ia. At sa iyo, Ia. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.